Handa na ang mga lokal na pamahalaan sa Cordillera Region sa magiging epekto ng bagyong uwan sa lugar. Yan ang ulat ni Bridget Pangosfian. Siniguro ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang kahandaan ng lahat ng kinauukulang opisina at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Councils sa inaasahang pananalasa ni Bagyong Fungmong na tatawaging uwan sa oras na makapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng pre-disaster risk assessment para paigtingin pa ang kanilang kahandaan at upang matugunan ang mga dapat bigyan ng agarang pansin. Naka-standby na ang alert at response teams at mga equipment para sa disaster response. Kaya isa na naman na concern natin dito yung mga puno. Kaya kailangan talaga i-fast track uli. No? Although marami na tayong naputol, araw-araw napuputol tayo ng mga dead trees at yung mga hazard na trees. Ano? Pero kailangan mag-re-inspect uli. Another is siyempre yung garbage na naman, na nagbigay ulit tayo ng reminder sa kanila na kailangan wala ng 2 days before we get hit with the typhoon, wala na maglalagay ng basura uli. Pero a lot of improvements na, marami na. At kumbaga sa atin, dahil nga regularly tinatamaan tayo rito, we are always ready and we are always prepared. Pinaalalahanan din ng alkalde ang mga residente na maging alerto lalo't dahil inaasahang malakas ang bugso ng bagyo. Nagpaalala din ang Pag-asa Baguio dahil kung hindi magbabago ang track ng tutumbukin ng bagyo ay makaranas ng malakas na pag-ulan sa Cordillera Region. Ito ay lalapit pagdating ng Sunday at Monday, ano? At tayo ay makakaranas na ng epekto nito by mostly sa ating lugar, mostly Monday, Tuesday and Wednesday. So, yung 3 araw na yan yung aasahan natin. Until Thursday pa nga yan dahil napakalaki nito, super typhoon kung sakaling maging super typhoon siya. Samantala, mahigpit na pinaalalahanan ng Department of the Interior and Local Government Cordillera ang lahat ng mga local chief executive na maghanda at maging alerto upang mabigyan ng paunang babala at tulong ang mga residente sa kanilang nasasakupan na delikado sa pagguho ng lupa at pagbaha. For the LGUs, sana maghanda tayo, especially yung mga barangay officials will start communicating or come up with what they call advisories, yung mga warning bulletins ng ating mga warning agencies like Pag-asa, MGB, i-disseminate po natin sa ating mga kapwa kababayan dyan sa mga ating komunidad. Tiniyak naman ng DSWD Cordillera na sapat ang mga non-food at food items para sa mga mabibigyan ng tulong. Huwag ho kayong mag-alala. Bago pa po dumarating ang bagyo, alam po natin na tayo sa DSWD ay laging handa para tugunan ang inyong mga pangangailangan. But you also have to remember at your end, bawat pamilya, bawat komunidad, tayo rin po lagi ay maghanda. Bukas ay naka-red alert status na ang Office of Civil Defense Cordillera bilang paghahanda sa epekto ng paparating na bagyo. Inaasahan naman ng ahensya ang kahandaan ng lahat ng LGU at opisina sa Cordillera. Alinsunod sa utos ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera, pinapaalalahanan ng OCD ang small-scale miners na huwag piliting magtrabaho sa kanilang minahan. Based kasi sa ating historical data, pwede natin siyang i-compare sa Ompong before and Rosita kasi based nga dun sa track ni Uwan, parang ganun din sa track ni Ompong and Rosita. So, pag hindi rin naman importante yung pupuntahan, lalabasan, stay at home na lang din yung mga constituents natin for their safety. Bridget Marcasi Pangosfian para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.